Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang kuweba dito sa Pilipinas na mas matanda pa sa kahit anong sulat o kasaysayan na naitala dito sa buong mundo? Oo mga kaibigan, legit to, and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang misteryosong kuweba dito sa Pilipinas at kakaibang kwento. Encounter Media. Ang lihim ng Callao at Tabon Cave. Sa Peña Blanca, Cagayan, may isang kuweba na tinatawag na Callao Cave. Dito noong 2007, may nahukay na isang maliit na butong pangpaa or foot bone. At noong 2019, kinumpirma ng mga siyentipiko na ito ay galing sa isang uri ng sinaunang tao na ngayon ay tinatawag na Callao Man. Ano nga ba nakakagulat dito mga kaibigan? Ang Callao Man ay tinatayang nabuhay noong 67,000 years ago. Ibig sabihin, mas matanda pa siya sa anumang uri ng pagsusulat na kasaysayan ng tao at FYI mga kaibigan. Ang unang kilalang sistema ng pagsusulat ay lumitaw lang 5,000 years ago. At ang Callao Man, na kilala ng agham o ng siyensya bilang Homo luzonensis, ay natuklasan noong 2007. At sinundan pa ng mga karagdagang buto noong 2011 at 2015. Ibig sabihin mga kaibigan, may mga sinaunang nilalang na nanirahan sa Luzon long before dumating ang mga modernong tao, even before itong mga Homo sapiens. Talagang nakakabaliw mga kaibigan ang pagtuklas na ito. Talaga namang binago nito ang kasaysayan ng Southeast Asia na kung saan bahagi nito ang Pilipinas. Pero hindi pa tiyak na kung itong si Callao Man nga ay isang Homo sapiens o ibang species ng tao tulad ng Homo floresiensis sa Indonesia. Pero ayon sa pagsusuri, maaring siya ay kabilang sa panibagong uri ng homonym, posibleng sariling species ng sinaunang tao sa Pilipinas. At bilang karagdagan sa mga buto na yan, ang maliit niyang buto ay nagpapakita na mas maliit ang pangangatawan nila. Kung kaya naman, may posibilidad din na sila ay kabilang sa mga hobbit humans o maliliit na uri ng sinaunang tao. Kung kayo po ay nanonood ng The Hobbit or Lord of the Rings, makikita niyo roon ng mga karakter na sila Frodo, sila Sam, sila Pippin, at sila Merry, na kung saan maliliit silang mga tao. At ganito raw itong Callao Man. Ngayon mga kaibigan ay hindi lang Callao Cave ang prehistorikong kwento. Wait lang mga kaibigan, ay natagpuan din ang labi ng tinatawag na Tabon Man na nabuhay naman ng 47,000 hanggang 22,000 years ago. At mula sa Tabon Cave ay maraming artifacts na nakuha tulad ng mga stone tools, buto at burial jars. Isa na rito ang napaka-iconic na manunggul jar. Ano nga ba itong manunggul jar? Isa ba itong uri ng kanilang ginagamit? May simbolo ba ito? So ang manunggul jar ay isang Neolithic burial jar o yung tinatawag nating urn na kung saan doon nilalagay yung mga abo ng mga nakremate o sinunog. Ito ay tinatayang ginawa noong 890 hanggang 710 BC at nasa ibabaw nito ang iskultura ng dalawang tao sa bangka. Pagpapakita na simbolo ng paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Grabe ang mensahe nito mga kaibigan. Sinaunang-sinauna mga kaibigan pero ang lalim ng kahulugan. Ito ay patunay na may malalim na paniniwala at kultura ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. So ano po ang importansya nitong mga natuklasan? Lahat ng ito mga kaibigan ay hindi lang simpleng archaeological find. Ito ay ebidensya mga kaibigan na ang Pilipinas ay napakayamang pre-colonial na kasaysayan. Ibig sabihin, bago tayo nasakop ng mga banyaga, ay napakayaman na ng ating kasaysayan. Mas matanda pa sa ilang sibilisasyong kilala natin ngayon. At kung tutuusin ay marami pa tayong hindi alam. Kaya sa bawat buto, bawat palayok, at bawat kuweba, may bahaging ating pagkatao na muling nabubuhay. Pero itong mga natuklasan ay tao nga ba o isang uri ng mga sinasabi nilang apes?
o mga unggoy. Ang kakaibang istruktura ng kalansay ni Kalyaw Man ay nagpapakita na ito ay iba sa modernong Homo sapiens. Hindi pa ito tiyak ng ganap na Homo sapiens. Maaring isa itong ibang uri ng sinaunang tao o hominin na naninirahan dito sa Luzon libu-libong taon na ang nakalipas. At kung iugnay natin ito sa koneksyon ng teoryang Darwin theory o yung evolution of man, ang hominin tulad ni Kalyaw Man ay kabilang sa malaking grupo ng great apes kung saan bahagi rin ang mga tao at mga unggoy. Totoo kaya na ang tao ay bahagi ng unggoy? Comment down below kaibigan kung ano ang opinion mo dyan. So ayon sa teorya ni Darwin, ang mga modernong tao ay nag-evolve mula sa sinaunang ape-like ancestors sa mahabang panahon. Kaya sumusuporta dito yung ideya ng evolution na kung saan ang kasaysayan ng tao ay mas komplikado kaysa akala natin. Kaya nga po ang siyensya at ang Biblia ay hindi kakatugma sa opinyon o teorya. Pero kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia, may isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na tao ay nilikha ng Diyos. Ang tunay na tao na nilikha ng Diyos ay iba sa lahat ng nilalang. Take note mga kaibigan, iba. Dahil we are created in the likeness of God, sa kanyang anyo at wangis. Ibig sabihin, tayo ay nilalang ng Diyos o imago Dei sa salitang Latin. Sa Genesis 1:27, mababasa natin, sinasabi nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin mga kaibigan, na hindi lahat ng sinaunang nilalang na may itsurang tao ay tunay na tao sa espiritual at moral na kahulugan. Kaya kahit na may mga fossil na nagpapakita ng iba't ibang anyo o struktura ng mga sinaunang hominin, ang Biblia mga kaibigan ay nagsasabi na ang tao na may kaluluwa, may kakayahang makipagrelasyon sa Diyos, ay nilikha niyang espesyal at hindi nagmula lamang sa mga hayop na kung saan ang mga apes o mga unggoy ay kabilang. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ng itsura ang mga hominin. Hindi sila ganap na tao ayon sa Biblia. Bagkus mga nilalang na bahagi ng malawak na kwento ng mundo. Ngunit ang tunay na tao ay natatanging espiritual na pagkakakilanlan na galing sa Diyos. Ikaw kaibigan, ito bang Kalyaw at Tabon Man ay tao o nabibilang sa mga great apes? Comment down below sa iyong opinion. Kaya kung natuwa ka sa kwento ni Kalyaw Man, Tabon Man at nung Manunggul Jar na kung saan doon nilalagay ang mga labi ng patay, ay don't forget to like this video, comment down below for your opinion or suggestion, and don't forget to share this video para malaman ng tao ang tungkol dito sa natuklasan na siyang nagbago ng kasaysayan ng ating bansa. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwento ng ating nakaraan. And don't forget to hit the notification bell icon and choose all. At tandaan mga kaibigan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Ako si Mark Narboneta at ito ang Truth Encounter Media. Truth Encounter Media.